Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Senate President Cheese Escudero na ituturing ng Senado bilang isang ordinaryong kaso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Wala rin anyang plano ang Senate leadership na magpatawag ng special session. Posible anyang maganap ang aktwal na impeachment trial matapos ang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Most likely when the new Congress already enters into its function. That means after SONA. SONA, I think, is on July 21. So trial will commence after that date. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang ilang House Prosecutor na maaaring ituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit matapos na ang 19th Congress. Ayon kay Representative Joel Chua, patuloy na umiira ng Senado bilang isang institusyon. Maaari niya itong ipagpatuloy ang pagdinig. Kami po, ang paniniwala ko po, ang Senate po is a continuing body. Kaya po kahit po simulan ito sa 19th Congress, po pwede pa rin po itong ituloy sa 20th Congress. Hataw Balita ngayon. Hihilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na ipasampina ang bank records ni Vice President Sara Duterte upang makapagtibay ang ebidensya laban sa kanya. Ayon kay Representative Joel Chua, malakas ang kanilang kaso, lalo na sa issue ng umano'y hindi tamang pagdedeklara ng ari-arian sa SALN at pagbabanta sa Pangulo. Marina ba itinanggi ni Vice President Sara ang aligasyon? Based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady, at saka sa Speaker of the House. Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, my gunman. Next, could you Not say that. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng PNP na lehitimong mula sa mga retiradong miyembro ng PNPA tagapagkalinga Class of 1991 ang dokumentong nagpapahayag ng suporta kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, wala namang kinalaman dito ang tatlong natitirang aktibong opisyal ng PNP mula sa parehong klase. It was the stand of their class at a grupo, but yung tatlong active po, they will remain political and non-partisan at hindi po nila saklaw yung kaisipan ng ibang miyembro po ng klase po nila. Hataw Balita ngayon. Formal na ang isinampa ni Representative Pantaleon Alvarez at Citizens Crime Watch sa Office of the Ombudsman ang reklamo laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang leader ng Kamara kaugnay ng umano'y anomalya sa 2025 national budget. Kasama sa reklamo ang 12 counts ng falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa umano'y 241 billion pesos na blankong item sa BICAM report. Ayon kay Alvarez, nasa ombudsman na ang desisyon kung ipapatawag ang mga senador. Sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Hataw Balita ngayon. Pinagdududahan ng ilang kongresista ang motibo ng reklamong inihain ni na Representative Pantaleon Alvarez at Citizens Crime Watch laban kina House Speaker Martin Romualdez at iba pang House leaders kaugnay ng umano'y anomalya sa 2025 national budget.
Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, tila may layunin ang reklamo na lituhin ang publiko at sirain ang integridad ng Kamara. Dumaan niya sa tamang proseso ang pag-aproba sa 2025 budget. I-insist po natin na in the end, ang kompleto po ang enrolled bill na sinumite at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Kung ako ang tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit yun na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ang Eco Waste Coalition sa mga kandidato na iwasan ang pagtatambak ng basura sa kanilang kampanya. Kailangan na niya na gumamit na lang ng reusable at biodegradable na mga materyales. Sasama rin ang grupo sa Oplan Baklas ng COMELEC upang tumulong sa pagtanggal ng illegal campaign materials. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng PNP ang mas mahigpit na seguridad sa pagsisimula ng campaign period ngayong araw para sa national candidates. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, may nakalatag ng 100-day security plan lalo na sa 403 areas of concern na tinukoy ng COMELEC. Apela naman ng PNP sa mga kandidato taga-suporta na sumunod at igalang ang mga checkpoint. Asahan po natin na yung security coverage po natin doon sa mga inaasahan pong influx ng mga national candidates po natin from the National Capital Region down to Visayas and Mindanao po ay nakaredy po yan. Hataw Balita ngayon. Sa pagsisimula ng campaign period ngayong araw para sa national candidates, nagpapaalala ang Commission on Elections sa mga kandidato na sumunod sa campaign rules, lalo na sa tamang sukat at tamang lugar ng posters. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, bawal magpaskil sa mga poste, kawad ng kuryente at lalo na sa mga puno. Babala ng COMELEC, maaring madiskwalipika ang isang kandidato at posibleng humantong sa kasong kriminal ang paggamit ng illegal na campaign materials. Dapat po responsible campaigning po tayo. Yan po yung hinihingi natin sa lahat. Iwasan naman po sana ang mga puno na doon pa tayo magpapaskil, doon pa tayo magpapako. Huwag na lang po sana ang puno dahil may buhay po yan eh. Hindi po garantiya ang kampanya para i-violate po natin ang mga environmental laws natin. Hataw Balita ngayon. Umatras na si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa kanyang kandidatura sa pagkasenador para sa 2025 midterm election. Ayon kay Representative Lee, kakulangan sa makinarya at oras ang naging dahilan ng kanyang pag-atras. Formal niyang inihain kahapon ang kanyang statement of withdrawal sa COMELEC. Sa aking pakikipag-usap, napagtanto ko na talagang kulang na kulang po ang oras at kulang na kulang po ang aking makinarya para maipaabot sa ating mga kababayan yung atin pong mga ipinaglalaban, yung ating advokasya. Hataw Balita ngayon. Mahigpit na binabantayan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel Haiyan 101 matapos itong mamataan sa silangang bahagi ng Palawan noong Linggo, February 9. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sinabi ng crew ng barko na dumaan ito sa lugar dahil sa masamang lagay ng dagat sa kanlurang bahagi. Upang matiyak ang seguridad, sinamahan ng Philippine Navy vessel BRP Andres Bonifacio at PCG vessel BRP Melchora Aquino ang naturang barko habang ito'y lumalabas malapit sa Coron, Palawan. Hataw Balita ngayon. Sinimulan na ng PNP Highway Patrol Group ang investigasyon sa kanilang tauhan na sangkot sa insidente sa EDSA Ortigas Busway noong Biyernes. 3 pulis ang inalis sa pwesto, kabilang ang gumamit sa pangalan ng Chief PNP upang ipatigil ang operasyon ng SAIC tuwing rush hour. Pinabulaanan naman ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na nakialam siya sa operasyon ng ibang ahensya ng pamahalaan. Going
na ating investigasyon na laman na po natin yung pagkakakilanlan nitong officer po natin. But again, let the investigation magpatuloy pa at after po nito, mabigay po namin yung kabuang impormasyon sa pagkakakilanlan din po ng tao at kung anong penalty ang mayaharap at harapin itong ating mga tropa sa Highway Patrol Group. Hataw Balita ngayon. Hindi na pahihintulutan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magparehistro ang mga lumang jeep na hindi sumali sa consolidation ng Public Transportation Modernization Program. Ayon kay Chairman Teofilo Guadis III, tapos na ang proseso ng consolidation at hindi na maaaring bigyan ng panibagong extension ang mga hindi nakasali. There is no way now for them to register. We gave them 8 chances. We gave them until, I think, December para magparehistro. It's a little too late na. Pag ngayon ipapayagan namin ulit sila, parang wala na kong maniniwala sa amin na ang pakiramdam na lang nila, every so often magbibigay kami ng extension. Hataw Balita ngayon. Idinipensa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang desisyon na aprubahan ang importasyon ng sibuyas upang matugunan ang kakulangan sa supply. Git niya, kinakailangang balansehin ang interes ng mga magsasaka at consumer upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo. Ayon sa DA, tinatayang 7,000 tonelada ng sibuyas ang kulang ngayong Pebrero kaya't kailangang punan ito ng pamahalaan. So kung wala akong gawin ngayon for this estimated na gap na to at umakit na ang sa Balintawak from 110 lang ang red onion, ngayon 170 na eh. So maghihintay pa ba ako para gumawa ng desisyon? I have to think of the consumers also, not just the farmers. Hataw Balita ngayon. Kinasuhan ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Plant Industry o BPI ang 4 na kumpanyang sangkot sa umano'y agricultural products smuggling. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., marami ng importer ang na-blacklist dahil sa illegal na aktibidad. Sa kabuuan, 16 na importer, 10 ang na-blacklist habang 4 naman ang kinasuhan. Well, sa blacklist 10, no, out of the 16. At nakasuhan na, 4 na nakasuhan. Hataw Balita ngayon. Ang hindi pantay na minimum wage sa NCR at ibang probinsya ang nakikitang dahilan ng Federation of Free Workers ng pagkakaroon ng labor migration. Sa kabila ng mataas na sahod ng NCR, naniniwala si Attorney Sani Matula, presidente ng samahan, na kulang pa rin ang minimum wage sa Metro Manila. Tinatayang 1,200 pesos anya ang kailangan para sa disenteng pamumuhay ng isang pamilyang may 5 miyembro. Yung sa NCR na 645 pesos ay kulang na kulang yan sa pamilyang may 5 kasapi. Sa kasalukuyan, ang estimate ng mga ekonomista ay 1,200 pesos ang ikabubuhay na sahod sa buong Pilipinas. At yung 645 ay malayo pa yan. Hataw Balita ngayon. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Maria Norina Tagaro Kasingal at Attorney Noli Pipo bilang bagong COMELEC Commissioners. Ito ay matapos magretiro sa COMELEC Commissioners Socorro Inting at Marlon Casquejo noong February 2. Ayon kay Garcia, malaking tulong ang kanilang karanasan sa COMELEC lalo na't nalalapit na ang halalan sa 2025. Siyempre nagpapasalamat ako sa ating Presidente for heeding to the request of the Chairman na ma-appoint sana ang insider. And of course kay Chairman po, makakaasa kayo na susuportahan ko lahat ng projects ni Chairman at kung ano ikakabuti ng komisyon. Samantala, hinirang din ng Pangulo si Luis Mienrado Pangulayan bilang bagong commissioner naman ng Civil Service Commission na may termino hanggang 2032. Hataw Balita ngayon.
Bumubuo ang DSWD ng Unified ID System upang labanan ang paglaganap ng pekeng PWD ID sa bansa. Magkakaroon ito ng physical at digital ID na may RFID at QR code para sa mas mahigpit na verification. Target ng ahensya na ipatupad ang sistema bago matapos ang 2025. RFID enabled nga ito, tapos may mga security features na ilalagay nun. Merong QR code na magagamit for this. So, imagine mo na lang na you present a physical ID, and if you wanted to verify dun sa system, because may QR code, di ba? Kumbaga parang itatap mo lang, scan mo yung QR code, lalabas na sa screen yung digital ID. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad ng rollback sa presyo ng langis ang mga oil company simula ngayong araw ng Martes, February 11. Batay sa abiso, bababa ng 0.10 centavos kada litro ang diesel at gasolina, habang 0.30 centavos naman ang bawas sa kerosene. Ang oil price adjustment ay dulot ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Magkatuwang na nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue, SPDRRMO at City DRRMO ng Sorsogon ang tatlong sugatang lalaking sangkot sa aksidente sa Sorsogon City. Inasistihan naman ng UNTV News and Rescue ang dalagitang nawala ng malay habang nakikinig ng seminar sa GMA Cavite. Si Rizel Nael, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue tungkol sa nangyaring aksidente pasado alas 3 ng hapon kahapon, February 10. Magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue, SPDRRMO at CTDRRMO ng Sorsogon ang isang aksidente na kinasangkutan ng dalawang motorsiklo sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, paliko na sana ang isang motorsiklo nang biglang may mag-overtake sa likuran nito, kaya't inabot ang nasa unahang motorsiklo. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng tatlong lalaki na kaagad namang isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. Samantala, nagsasagawa ang UNTV News and Rescue Team ng isang seminar sa isang malaking universidad sa GMA Cavite alas 9 ng umaga kahapon nang biglang mawala ng malay ang isa sa mga estudyanteng nakikinig dito. Agad namang inasistihan ng grupo ang dalagita na kinilalang si Anto Condong, 17 anyos, nakatira sa Anahaw 2, Barangay Bulihan, GMA Cavite. Ayon sa pasyente ay nakaramdam siya ng pagkahilo, panginginig at pananakit ng dibdib. Kaya naman, agad na binigyan ng UNTV News and Rescue ang dalagita ng sapat na ventilation upang makaramdam ng ginhawa. Matapos maasistihan ng grupo ang dalagita, ay dinala ito sa klinik ng kanilang universidad. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Yes, magandang umaga, amigo Ani at sa ating mga kasambahay. Hindi sinang-ayunan ng Foreign Ministry ng Egypt ang pahayag na tinura ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa United States media kamakailan. Tinawag ito ng ahensya na mapanlinlang na paratang. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Nagpaunlak noong nakaraang Biyernes, February 8, ng isang panayam si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang media company sa Estados Unidos. Sa naturang panayam, pinuri ng Prime Minister ang plano ni United States President Donald Trump na ilikas ang mga Palestinian sa Gaza pansamantala at sinabing may potensyal itong baguhin ang sitwasyon sa Gaza. Naniniwala rin siyang kung mabibigyan ng pagkakataon ng mga tao sa Gaza ay aalis ang mga ito dahil maging ang kanyang pamahalaan ay nakatanggap ng mga hiling na makaalis sa lugar bago pa man magsimula ang digmaan noon. Kasunod nito, inakusahan niya ang bansang Egypt na hindi pinapayagang lumabas ng Gaza ang mga mamamayan doon, samantalang ang mga bantay pinto sa border nito ay tumatanggap ng lagay, kaya ang mga mayayaman lamang ang nakalalabas.
Mariin namang kinundena ng Egyptian Foreign Ministry ang pahayag na ito na itinuturing nilang isang misleading accusations. Ayon sa isang Egyptian news outlet, sinabi ng kagawaran na ang pahayag ni Prime Minister ay kontra sa mahalagang papel na ginampanan ng bansa para makapasok ang mga humanitarian aid para sa Palestinian at naging daan upang makalabas naman ang mga sugatan at dual nationalities sa bansa. Noel Poliarco, humahataw sa Balita Ngayon! Hataw Balita Ngayon! Nais ng US Democrats na magkaroon ng mas agresibong taktika laban kay President Donald Trump at Elon Musk. Binigyang diin din nito na sila ang magiging oposisyon bagamat mas kakaunti ang bilang nila sa Kongreso. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinka. Hataw Balita Ngayon! Sama nakalipas na linggo mula na umupo sa pwesto si United States President Donald Trump, nakatanggap na maraming mga tawag ang mga opisina ng US Democrats para kumilos laban sa Pangulo at kay Elon Musk. Nagkaroon ng kilos protesta noong Miyerkules sa labas ng kanilang mga opisina at sinabing tratuhin ang nangyayari na krisis sa konstitusyon. Bagaman naging bigo ang mga Democrats sa Senado na pigilan ng pagkahalal ni Russell Vought sa White House Budget Office, ikinatuwa ng mga demonstrador ang pag-aksyon ng mga ito upang subukang pigilan ang mga plano ng kasalukuyang administrasyon. Tiniyak na ilan sa Democratic Senators, kabilang sina Chris Murphy ng Connecticut at Lisa Blunt Rochester ng Delaware, na hindi nila iboboto ang mga nominee ni President Trump sa mga pwesto. Anila, hindi katanggap-tanggap at delikado ang naging mga aksyon ng Pangulo. Sinabi naman ni Senator Brian Schatz ng Hawaii na maglalagay siya ng blanket hold sa lahat ng State Department nominees hanggang sa ibalik na administrasyon ang pondo ng USAID. Nangako naman si House Minority Leader Hakeem Jeffries na gagamitin ng kapangyarihan ng Democrats sa mababang kapulungan para protektahan ang mga federal programs na nais mawalan ng pondo ng Pangulo. Noong Huwebes, ipinakilala niya ang isang panukalang batas para maprotektahan ang personal data ng mga mamamayan laban sa Doge team. Sinabi rin niyang isang unelected, unaccountable, out-of-control billionaire puppet master si Musk. Ilang House at Senate Democrats din ang nagprotesta sa labas ng USAID headquarters bilang suporta sa mga natanggal na manggagawa. Gayun din ang nangyari sa Treasury at Education Departments. Klein Sinka, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Ipinahayag ni US National Security Advisor Michael Waltz na walang planong sakupin ng Estados Unidos ang Canada. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na seryoso si President Donald Trump na gawing 51st state ng US ang bansa. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita Ngayon! Hello Charles, kumusta na dyan? Gaano ba katotoo ang binitawang pahayag naman na ito ni Waltz? Sa isang isinagawang interview ng isang media outlet, sinabi ni National Security Advisor Michael Waltz na hindi nito iniisip na may plano ang United States na sakupin ang Canada. Kasunod ito na maraming ulat na sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa isang closed-door meeting sa leader ng mga negosyante na seryoso si President Donald Trump na maging bahagi ang Canada ng Estados Unidos. Dagdag pa na opisyal, nasa loob ng 10 taong pamamahala ng gobyernong liberal, maraming Canadians ang hindi nasiyahan kung kaya't mas nanaisin aniya ng mga ito maging bahagi ng Estados Unidos. Ibinida rin nito ang hakbang na pinaninindigan ng administrasyong Trump mula sa Western Hemisphere hanggang sa Arctic, Panama at maging ang usapin sa Greenland. Balik sa'yo, Marie. Mukhang magiging US citizen ka na rin ba, Charles? Pero Charles, gaano ba katotoo na payag ang majority ng Canadians na maging bahagi ng USA? Yes, Marie, kabaliktaran nga ito sa pahayag ni Waltz dahil ayon sa isinagawang survey ng Ipsos noong January 16, 2025, 80% ng mga Canadians ang ayaw na maging bahagi ng Estados Unidos. Balik sa'yo, Marie. Ayun naman pala. Sige, mainit na usapin ito, no? Salamat, Charles Corpus, mula naman sa Edmonton, Canada. Hataw Balita Ngayon!
Nagsagawa ng isang surprise inspection ang Department of Employment ng Thailand laban sa mga dayuhang guro sa bansa na walang kaukulang work permit. Ito ang humahataw na balita ni RK Liorca. Hataw Balita ngayon. Ininspeksyon ng Department of Employment o DOE ng Thailand ang mga language school sa Ratchada at Bangna sa Bangkok noong linggo, February 9. Ayon kay DOE Director General Somchai Morakot Triwan, sa ilalim ng inisyatibong Search, Arrests, Find, Deport Operation, aktibong nagsasagawa ng inspeksyon sa mga dayuhang manggagawa ang kanilang kagawaran. Kasunod ito ng natanggap nilang mga ulat mula sa publiko hinggil sa umunoy mga dayuhang guro na nagtatrabaho sa kilalang Korean language schools sa Ratchada at Bangna. Dagdag nito, ang mga dayuhang nagnanais makakuha ng work permit upang legal na makapagturo sa mga institusyon sa bansa ay kinakailangang pumasok sa Thailand sa ilalim ng non-immigrant visa. Kailangan ding magsumite ng kanilang aplikasyon kasama ng mga kaugnay na teaching qualifications sa isa sa mga employment office area sa Bangkok o sa Provincial Employment Office kung saan matatagpuan ang kanilang paaralan. Ang mga mahuhuling dayuhang guro na walang kaukulang work permit ay papatawan ng multa na 5,000 hanggang 50,000 Thai baht o nasa 8,500 hanggang 85,700 pesos at deportasyon. Samantala, ang mga paaralang mahuhuling tumatanggap ng mga naturang manggagawa ay papatawan ng multang 10,000 hanggang 100,000 Thai baht o humigit kumulang sa 17,000 hanggang 171,400 pesos sa bawat iligal na empleyado. Para sa repeat offenses, ang may-ari ng paaralan ay maaaring parusahan ng hanggang 1 taong pagkakakulong o multang 50,000 to 200,000 baht o 85,000 hanggang 342,000 pesos sa bawat iligal na empleyado nito. Kaya naman pinapayuhan ng DOE ang mga dayuhang manggagawa na kumuha ng kaukulang work permit upang legal na makapagtrabaho sa bansa. Maaaring tumawag sa Labor Ministry Hotline 1506 at pinutin ang number 2 o kaya sa DOE Hotline 1694 upang mabigyan ng sapat na impormasyon at payo. RK Liorca, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Austin, Texas, USA, na mayroong wind chill temperature na 10 degrees Celsius, malamig pa rin at maulan. Ako, si Marie Peñaranda, magandang araw. Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, Marie. At sa punto ito, mga kasambahay, makakapanayam naman natin dito sa loob mismo ng UNTV Radio Mobile Booth si Ma'am Nerissa De Jesus, ang Master Teacher 2 ng Bataan National High School upang magbigay detalye ukol sa sitwasyon ng ating mga kabataan dito mismo sa probinsya ng Bataan. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am De Jesus. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kamusta po kayo? Okay, so mabuti naman po at magandang umaga rin, Ma'am. Opo. Thank you very much. Kumusta po ang kalusugan ng ating mga mag-aaral dito po sa inyong eskwelahan? Okay, so yung mga ibang mag-aaral naman po dahil po sa pagbabago ng panahon, napapadalas yung pag-absent dahil po sa ubo at sipon, mga allergy na nararanasan nila na nagiging dahilan din po ng kanilang pagliban o pag-absent sa school. So ito nga po yung dahilan dahil nga alam natin na matulungin ng MCGI ay humingi po ako ng tulong sa kanila. Okay. Salamat po sa Diyos. Ayan. Ma'am, ano yung inaasahan yung pinaka-antabayanan ng ating mga kababayan dito sa isa sa gawa naming public service ng UNTV? Katuwang po ang MCGI. Okay. So ito po ay inaasahan po talaga namin na ang pagkakaroon ng medical mission para po maiwasan naman ang madalas na pagliban ng mga estudyante at talaga pong inaasahan ko po talaga sa kanila ang pagkakaroon ng salamin. Okay, pero talaga pong lahat ng kahilingan natin ay hindi po na maibibigay, pero naibigay po para sa mga guro. Pagkakaroon ng salamin, pero inaasahan din po sana sa susunod na panahon ay magkaroon din yung mga mag-aaral. Dahil yun po talaga yung objective ko
na magkaroon sila ng salamin dahil mabagal po silang magbasa dahil malabo po ang mata sa paggamit ng gadget. Ayan. So isa ba yan sa mga rason kung bakit madalas magliban? I understand during our conversation a while ago off air, pati yata yung mga ngipin nila, ma'am. Ano po? Yes po, pati po yung sa dental. Although meron pong dental clinic ang school, pero ayaw po nilang magpunta din minsan kung baka yung iba dahil po nahihiya. So ngayon po, inisa-isa po talaga namin yung mga madalas masakit yung ngipin at sinabi namin na meron din pong serbisyo yung ating gawain ngayon. Okay. So, being the master plan teacher, so isa ito sa mga hiniling nyo sa MCGI. Yes po. Opo, kasi nga binabanggit nyo yung mga bata may problema sa mata. Yung sinasabi nyo salamin, na wish ninyo po, mamaya, aantabayan na natin. So, Yes, nakafocus tayo dito doon sa mga estudyante ninyo. And of course, yung mga iba pa na mga karatig na, mga katabing mga bahay na po pwede na makapag-avail ng Yes serbisyo po. mamaya. Darating po yung mga magulang nagtanong kung may salamin. Sabi ko meron. Punta po, sumabay sila kung magpapabunot yung anak. Sumabay na sila para kung gusto nila magpa-check up. Nakakatuwa naman kayo, ma'am. Isa ito sa mga iniisip nyo. Kami nagpapasalamat dahil isa pala kayo sa mga nahingi ng tulong sa MCGI. At this time, luckily, isa na naman itong lugar ninyo sa mapagkakaluban. Ano yung mensahe nyo sa ating mga kababayan? Partikularmente po sa inyong mga estudyante. At syempre, doon sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa Hataw Balita. Go ahead, please, ma'am. Okay, sana po dumating sila ng maaga, dala nila yung mga waiver para kung magpapabunot, masabi nila yung kanilang mga allergy para wala po tayong problema, maging maayos po yung ating daloy sa ating gawain. Tapos po sana po magpatuloy at hindi lamang ito minsan para po sa ikabubuti ng kalusugan ng ating mga mag-aaral. Ayan, take note sabi ni ma'am, sana hindi lang ito minsan. Yes Ayan. po. Dito po sa lugar ninyo kailang beses na tulong na ginawa ng MCGI, ng UNTV sa under the leadership of Kuya Daniel Rason po, being our President and CEO. Nakailan When na? it comes to may libreng sakay po. Okay. Isa po ako sa beneficiary, kaya po lagi akong nakakausap ni Kuya Melvin, ni Kuya yung ating driver, Kuya Bong. Opo. So, napakabuti po nila. Salamat sa Diyos, Okay ma'am. po. Salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, libreng sakay, beneficiary. Libreng sakay. Kaya wala pong dahilan ang mga estudyante ngayon para hindi sila umangat sa buhay at makatapos ng high school. Yung po sinasabi ko sa kanila, nung panahon natin, lagi pong mamamasahe, maglalakad. Ito po. Ito na po yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa tulong po ninyong lahat na libreng pamasahe, meron pang baon na biskuit, may pakain. Di po ba napakagandang opportunity at tulong sa mga magulang? Nakakatuwa po talaga. Salamat sa Diyos, ma'am, sa mga proyektong inumpisahan ni Brother Eli Soriano at pinalawak pa ng gusto ng aming Kuya Daniel Rason. Salamat. Isa po kayo sa mga beneficiary ngayong araw nito. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Nerissa De Jesus, ang Master Teacher 2 ng Bataan National High School. Nakakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa ang ilang lugar sa Kabikulan, bunsod ng nararanasang malakas na buhos ng ulan, bunsod ng shear line. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Binaha ang ilang parte ng Kabikulan dahil sa walang tigil na pag-ulan dala ng shear line. Nakaranas ng hanggang dibdib na tubig baha ang ilang residente sa Barangay Colambis, Kasiguran, Sorsogon. Sa social media ng LGU Kasiguran, makikita ang pagsasagawa ng rescue operations ng mga kawani ng MTRRM o Kasiguran sa ilang residente na natrap dahil sa tubig baha. Na-stranded naman ang mga motorista sa may Barangay Ponong, Kasiguran matapos umapaw ang tubig baha sa kalsada malapit sa ilog. Naapektuhan din ang pagtaas ng tubig ang mga residente sa Sitio Storom sa 13 Martires at bahagi ng Barangay Santa Cruz at Barangay Timbayog. Inilikas naman ang Bureau of Fire Protection of VFP Barcelona ang isang pamilya sa Barangay Hibong dahil sa naranasang pagbaha doon. Nakaranas din ng pagbaha ang ilang bahagi ng Barangay Tongdol sa bayan ng Donsol sa Sorsogon.
Pansamantala namang hindi nadaanan ang kalsada na nag-uugnay sa Katanagan-Biriran Road sa bayan ng Huban dahil sa natumbang puno na agad ring inalis ng mga kawani ng MDRRMO Huban. Nakaranas din ng paghunan lupa sa barangay Nazareno, Gubat, Sorsogon. Pasabol lamang sa mga tricycle at motorsiklo ang naturang kalsada at inaabisuan ng mga motorista na humanap muna ng alternatibong madadaanan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nananatiling suspendido ang pasok sa mga pribado at pampublikong eskwelahan sa 7 lugar sa lalawigan ng Albay, bunsod ng nararanasang sama ng panahon dulot ng shearline. Nagbabalik si Jerry Galicia. Hataw Balita Ngayon. Sa pinakabagong ulat ng Pag-asa Weather Bureau, nasa yellow warning pa rin ang nasa 16 na lugar sa lalawigan ng Albay na posibleng makaranas ng malakas na pagbuhos ng ulan at pagbaha. Habang nasa orange warning advisory naman ang isla ng Rapu-Rapu sa Albay. Buson nito, 7 bayan na ang nagdeklara ng localized na suspension ng klase sa pribado at pampublikong eskwelahan sa probinsya. Ito ay mga lugar ng Tiwi, Tabaco City, Bakakay, Malilipot, Malinaw, Manito at Libona. Hinihintay naman ang kumpirmasyon sa lokal na pamahalaan kung sususpindihin na rin ang pasok sa mga paaralan sa 11 pang lugar sa lalawigan. Inalerto na ng Municipal Disaster Reduction Management Council o MDRRMC Libona ang lahat ng mga barangay at mga residente na magsidikas na dahil sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, pinahintulutan na ng Philippine Coast Guard o PCG Albay ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa karagatang sakop ng lalawigan ng Albay. Batay sa inilabas na Sea Travel Advisory ng Coast Guard Station ng Albay, lifted na ang suspensyon matapos alisin ang gale warning na itinaas sa baybayin bunsod ng sama ng panahon. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sisimulan na ang ipatupad ngayong araw ng Angat Hydropower Corporation ang total plant shutdown sa Angat Watershed. Tiniyak naman ng National Power Corporation o NAPOCOR na wala itong magiging epekto sa supply ng tubig ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, kaya magiging tuloy-tuloy pa rin ang supply ng tubig sa mga consumer, pangunahin na sa Metro Manila. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita Ngayon. 3 araw na shutdowns ang ipatutupad ng Angat Hydro Corporation. Magkakaroon po ng opening ng gate ng spillway kasi that's in line doon sa proposed activity po ni Angat Hydro. Ayon kay Patrick Dizon, Division Manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, kailangang ihinto ang operasyon ng planta dahil marami rin ditong kailangang ayusin o i-repair. Yung i-repair sir yung mga turbina for 3 days. So may mga initial activities po silang gagawin doon. So since papatayin po yung mga valvula, so ipapadaan po yung releases sa spillway. Ayon naman sa pahayag ni Teresera ng National Power Corporation o NAPOCOR, walang dapat ikapangamba ang mga water consumers sa Metro Manila dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng supply sa kanila ng tubig na 52 cubic meters per second. Umaabot na sa 214 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mataas ito ng 2 metro kumpara sa 212 meters na normal high water level ng Angat Dam. Wala namang plano ang NAPOCOR na magpakawala ng tubig dahil sapat ang supply sa ngayon hanggang tag-araw at wala namang mga pagulan na magdudulot ng pag-apaw sa tubig sa Angat Dam. Nestor Torres, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Naaresto naman ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 at Ilocos Norte Provincial Drug Enforcement Unit ang isang suspect sa isinagawang drug buy-busts sa Barangay San Carino, Lawag City, Ilocos Norte kahapon, February 10. Nakuha sa suspect ang nasa 800 gramo ng suspected marijuana na may estimated street value na 30,000 pesos. Samantala, sa La Union, isang resurgent drug peddler ang naaresto ng Tinea Region 1 at La Union Police Provincial Office sa Barangay Subusob, Rosario, La Union. Nakuha sa suspect ang nasa 1 gram ng suspected shabu at paraphernalia. Hawak na ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na maharap naman
sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara ng kampanya kontra basag kotse ang lokal na pamahalaan ng Iloilo City kasunod ng 6 na kaso nito na naitala ng pulisya sa lungsod. Isang naitala noong January 30 kung saan 14,000 pisong cash, ID cards at bank cards ang nakuha ng mga magnanakaw sa loob ng sasakyan. 2,000 piso at assorted cards din ang natangain noong January 31. Dahil dito, ipinagutos ang pagpapatrolya ng mga pulis sa mga pasyalan, gayon din ang paglalagay ng CCTV camera sa mga establishmento at ang iba't ibang lugar sa lungsod, lalo na ang madalas puntahan ng mga tao. Kag may person of interest kita nga ginasundan, kag ko ng ebidensya magawarant na sang pag-file sang kaso kung makompleto ng atong dokumento, hopefully no ma-identify na ni naton siya kag ma-filean sa nagakaigong kaso. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Tuesday, February 11, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat asahan pa rin po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, dulot po ng mga weather systems na patuloy pong nakakaapekto sa ating kapuluan. Itong mga kumpul po na kaulapan na namamataan po natin sa ating latest satellite animation na patuloy nakakaapekto sa may bahagi po ng Southern Luzon, pati na rin po sa Kabisayaan, ay dulot po yan na epekto ng shear line o pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. At dahil po sa epekto ng shear line, makakaranas pa rin po ng moderate to heavy na mga pag-ulan sa bahagi po ng Kabisayaan, gayon din sa Southern Luzon ngayong araw. Meanwhile, dito naman po sa Luzon, patuloy ang pag-iral ng hanging amihan or northeast monsoon at magdudulot din po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Southern Luzon ngayong araw. Sa may bahagi naman po ng Mindanao, nakikita din po natin itong mga kaulapan na nakaapekto mostly dito po sa may eastern sections ng Mindanao area. Yan po yung easterlies, mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, kaya asahan po natin within the day ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Mindanao area. Meanwhile, for the rest of Mindanao, may mga posibilidad lamang po na mga isolated o mga biglaang pagbuhos ng ulan. At sa mga susunod na araw, itong shear line, inaasahan pa rin po natin na patuloy ang epekto sa may silangang bahagi ng Luzon over the next few days. Ngunit inaasahan po natin na unti-unti pong hihina ang epekto nitong shear line. So bago po matapos ang linggo, inaasahan po natin na improving ang weather conditions sa malaking bahagi po ng ating bansa. Possible po yan sa darating na Thursday. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may gale warning pa rin po tayo nakataas sa dagat baybayin po ng Catanduanes, particularly dyan po sa may northern at eastern coast ng Catanduanes. For now po, inaasahan pa rin po natin ang maalon hanggang sa napakalong karagatan dyan po sa mga nasabing dagat baybayin. Ngunit unti-unti na pong hihina ang epekto nitong hanging amihan. So possible po within the day ay i-lift na po natin yung mga gale warning nakataas sa mga dagat baybayin po ng ating bansa. For now po, ay delikado pa rin pong pumalaot dyan po sa mga dagat baybayin ng Catanduanes, especially po sa ating mga kababayan na may mga malit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ngayong umaga ay 6:22 a.m. at sunset naman ay 5:59 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 2 na po tayo, mamayang alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International.
At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 11, talatang 20. Silang suwail sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kanyang kaluguran. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-11 sa buwan ng Pebrero 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Siyempre, kasama ko yung RMB team, Hataw Balita team. Ayan. Public Service Department. Ayan. At dito po sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350, Diyos po ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po. Si Annie Rentoy. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.